nag-amba sila, actually nasaktan ang mga kababayan natin na makikilahok sa maisog rally. Tao, binasto sila ang konstitusyon dahil sabi nga sa konstitusyon ay merong kalayaan ang mga mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin, magpahayag ng kanilang hinaing dahil sa hindi tama na ginagawa ng Buwakan ng Genemes na mga bangag na pulboronic na gobyerno ito. Pero ngayon, binubusalan kayong lahat. Paglabag sa karapatang pantao, pagiging bangag nila, gusto nilang hawakan lahat ang liig ninyo. Kaya kung ayaw nyong, kung gusto nyong pigilan ito, kailangan nyong makialam saan. Actually, nakakagalit. Kanina, Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. so hindi na nga po natuloy ang maisog rally sa Bustos, Bulacan dahil hinarangan o binarekadahan ng mga bangag na si Lisa, si Marcos Jr. at inustusan ng kanyang mga galamay diyan sa Bulacan. Pati mga tiwaling polis o mga napilitang polis at nag-amba sila, actually nasaktan ang mga kababayan natin na makikilahok sa maisog rally. Okay? Ang isa sa mga kasabwat ni Lisa ay yung 2nd District Representative na si Agostina Pancho. At pilit nga pong pinipigilan ang inyong mga boses. Mga kababayan, nakakagalit, nakakagigil. Actually, ito pang isang pulis na si Colonel Relly Arnedo na kung saan ay bataan ni Lisa, isa sa mga inutusan para sindakin po ang ating mga maiisog na mga palangga na gusto lamang magkaroon ng peaceful rally. So ngayon mga kababayan, ipinakita ng Jutang Genemes na gobyernong ito na talagang binastos nila ang karapatang pantao, binastos nila ang konstitusyon dahil sabi nga sa konstitusyon ay merong kalayaan ang mga mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin, magpahayag ng kanilang hinaing dahil sa hindi tama na ginagawa ng Buwakan ng Genemes na mga bangag na pulboronic na gobyernong ito. The reason why gusto nilang harangan, mga kababayan, gusto nilang manatili dyan sa pwesto nila. Natatakot na sila. Umiikot na ang tumbong ni Lisa Tanas. Lahat sila dyan na mga nagpupulboron, walang matino dyan sa mga hayop na yan. Dahil naaalarman na sila dito sa mga expose natin, lalo na yung paging kasabwat ni Lisa sa extortion, extraction, bribery, lahat na. Sobra na, tama na ang mga ito. Kung nakikita ninyo sa SMNI, sa DZAR, ibinalita nila na hinarangan ng mga malaking truck, okay? Yung location na kung saan sana magtitipon-tipon ang mga may isog, pupunta si Pangulong Duterte, sila Atty. Glenchong, Atty. Vic, hinarang mga Jutang Genemes, nakakagalit, nakakagigil na to mga to. Kung ayaw, kung hindi tayo natuloy sa Bulacan, ituloy natin sa Maynila at wakasan nyo na to. Niyura ka na yung pagkatao ninyo, nakakagalit na. Imagine nyo, dating presidente. Okay? Dating Presidente Duterte, walang ginawang masakit, ibig sabihin, nasaktan rather, noong mga nakaraang rally sa Davao, sa Cebu, di ba? Walang nasaktan. Even sa Liwasang Buning Pasyo, peaceful. Pero ngayon, binubusalan kayong lahat. Paglabag sa karapatang pantao, pagiging bangag nila, gusto nilang hawakan lahat ang liig ninyo. Kaya kung ayaw nyong, kung gusto nyong pigilan ito, kailangan nyong makialam saan. Actually, nakakagalit. Kanina, medyo okay pa yung ating vlog dahil nasa duyan ako. I'm so excited. Sabi ko nga, hindi ako magbablog. Aabangan ko itong rally sa Bulacan. Pero nakaka-high blood. But ganun pa man, makakasama natin si Joey at si Mother Pebbles kung saan nasa Bulacan sila. Hindi ko na patatagalin. Ito na po sila. At nagka-cloud seeding pa sila, ha? Okay. Hello, magandang Mother Joey. Magandang hapon. Dito hapon na, no? Magandang hapon po, Mother Dragon. Ayan, live po kami ni Nanay Pebbles sa Bulacan. Dito po kami sa Bustos ngayon. Nandito kami mismo kung saan
dapat gaganapin yung rally. Joey, Mamaya ililibot po namin kayo dun sa lugar. Ito lang sa tabi lang namin, yung lugar na may nakaharang na truck. And meron din mga kapulisan tayo dito. yeah. Joey, Mother Pebbles, anong oras Ayun pa kayo naman, dumating hindi dyan? po siya natuloy. Yes, Mother D. Yeah. Parang mahina yung... Sabi ko, anong oras kayo dumating dyan Yes, sa Mother Bustos, D. Bulacan? Oh my God. So, ayun mga palangga, mukhang may nainkan lang signal, babalik sila muli. So, itong gobyernong ito ay, sabi ko nga kanina, ay nuyuraka na ang lahat ng karapatang pantao natin. Karapatang pantao ninyo na magbigay ng inyong mga saloobin. 'Di ba? Itong gobyernong ito, itong bangag na itong presidenteng ito, imbis na ayusin ang inyong kinabukasan, ayusin ang maging visionary as a leader. Pero hindi nga siya leader eh. Bangag nga siya. Wala siyang pakialam, wala siyang integridad, wala siyang pagmamahal sa taong bayan dahil gusto niya kayong yurakan. Hindi gusto, niyurakan na kayo. Sinupil na kayo. Binastos na ang inyong pagkatao. Wala siyang pakialam dahil nga booking na sila, mga kababayan, sa kanilang isyung what? Yung pagmamanipula sa charter change. 'Di ba? Yung pagbabayad nila sa mga tao para ipilit, isubo sa taong bayan itong kadyutahan nilang charter change para sa kanilang panatili sa pagiging sindikato dyan sa gobyerno. Ang mga issue ng pagnanakaw, lalo na sa loto. Lalo na yung issue, mga kababayan, ni Lisa Tanas na siya ang nagpapatakbo ng ating gobyerno, ng pulboronic government. Kasi nga, walang backbone talaga itong si Marcos Jr. So ito yung mga issue na ayaw, na gusto nilang pagtakpan. Kaya ganito sila kababoy, ganito kahayop tong mga jutang dinis na to. Actually, nanood ako sa Pilipinas Nating Mahal, inantay ko sila matapos, no? I know, galing kayo doon. So, yung pinaka-latest na nagkaroon, na mayroong mga tambay o yung mga civilian na inarmasan nila ng mga pamalo o ng mga yantok, mga tubo para sa mga rallyista. Kita niyo yung kahayupan ng mga hinayupak. Tama ba, Marcos Jr., Lisa Tanas, na armasan nyo ang mga tambay doon o mga inosente o binayaran ninyo dahil lang sa inyong panggigipit, ayaw ninyong bigyan ng karapatan ang taong bayan sa kanilang malayang pamamahayag, malayang pag-assemble ng mga hayop kayo. Pangtao ba yan? Aarmasan nyo ng mga tubo? Gusto nyong kitilin ang buhay ng mga maisog? Tama ba yung hayop kayo? Ha? Pangbangag lang yan, mga kababayan. Bangag lang ang pwedeng mag-utos sa mamamayang Pilipino na maggurguran. So nakita ninyo yan. Ay, narinig ninyo yan. So yan, nakabalik na sila. So, galit na galit ko kasi nakapag ko sa Pilipinas Nating Mahal. Ituloy na natin to, ano? Na may narmasan itong mga tambay ng mga yantok, mga tubo para sa mga ratita. Kaya nag-aamba talaga ng paguluhan. Ano naman siguro, di ba? May mga barikada, may mga silya sa kalsada. Kayo ba, anong napansin ninyo nung dumating kayo dyan? Yes. Wala kasi nung dumating kami dito, wala nang tao. Ang nandito na lang mga pulis. Pero ayon dun sa mga nakausap ko, nung papasok sila dito, may mga monoblocks na silya sa bayan na nakaharang, may mga motor. And parang hinaras din yung maglalagay ng sound system. Last night, Mother D, kasi kahapon nandito na ako sa site. Opo. Kahapon kasi po, nandito na ako sa site. Dumaan ako kasi medyo, taga-Bulacan po kasi ako eh. So, nagpunta na kami dito. Yung organizers, talagang aligagana sila dahil nga yung stage, yung sound system na supposedly isa-set up na kahapon, ay hindi sila pinayagang i-set up. And then, gumawa nga sila ng legal blockade in order to magkaroon ng reason para pigilan yung pagse-set up ng stage, pagse-set up ng event, ganyan-ganyan. And up until kahapon ng gabi, kasi nung may ganap dito yung
yung SMNI at yung ilang mga supporters, nagpulos sila ng bandila sa gitna ng venue. Pinadala na agad kami ng 2 police car, isang pickup at saka isang sedan na police car. Nung nakita nila, I think yung observation ko, Mother D, nung nakita nila na may media palang kasama, ganyan, umalis sila. And then, nung gabi na konti na lang yung tao, wala nang pero may nagbabantay na mga maisog na nandito, doon, nagdatingan daw ulit ang mga pulis at nagsimula na nga magbarikada. Until, ayan na nga po, meron ng malaking sasakyan na nakaharang. Malaking truck na nakaharang dun sa entrance supposedly kung saan pagdadausan dun sa dapat papasok yung mga tao to attend the Maisog rally. So, Mamaya papakita Klarong-klaro, Mother D, na paniniil ito sa karapatan natin na magpahayag ng ating pananaw. Clear ito na pagsikil sa ating mga sa basic constitutional rights ng bawat Pilipino